Biglang tumaas po ang cases ng pertussis sa bansa na umabot hanggang 862 cases reported with 49 deaths recorded as of March 23, 2024. Ayon sa Department of Health, ito ay 30 times higher kumpara sa number of cases na naitala last year. Hello mga ka-micro! Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pertussis. Ang pertussis o tinatawag na whooping cough ay isang infectious respiratory disease. Meaning, ito ay isang sakit na sani ng bacterium called Bordetella pertussis na inaatake ang upper respiratory tract which causes infection. Merong mga toxins ang bakterya na ginagamit upang makapagparami and to successfully invade our cells. Saan ba nanggaling ang bacterium Bordetella pertussis at paano natin nakukuha ang sakit na ito? Marami pong bakterya under the genus Bordetella pero may 2 species lang po na kilala to infect human cells. Ito ang Bordetella pertussis na commonly nagkukos ng lung infections at nagpapakita ng simptomas ng whooping cough. At Bordetella parapertussis naman na nagkukos din ng infection pero di gaanong kaluba at sometimes walang simptomas na nararamdaman ang infected individual. Ang bakteryang ito ay usually makikita sa mucous membranes ng respiratory tract ng tao. Makikita usually sa mouth, nose, throat at upper respiratory tract dahil ito ang natural habitat ng bakterya. Sir, kung normal na makikita sila sa tao, bakit nagkukos pa din sila ng respiratory infection sa iba, lalong-lalo na sa mga bata? Usually, pag ang bakterya ay nakikita sa healthy na tao, hindi po sila nagpapakita ng anumang symptoms dahil nalilimit o nakokontrol sila ng ating immune cells. Aside from that, most adults ay may immunity na po against pertussis because we are already vaccinated nung bata pa tayo. Ang mga taong ito ay tinatawag na natural carriers, meaning may kakayahan silang makapanghawa sa ibang tao na may mahinang immune system, especially sa mga batang wala pang bakuna laban sa bakterya. According sa DOH, sa lahat ng mga cases na naitala sa Pilipinas, 79% doon ay sa mga bata na may edad 5 pababa. Sir, paano ba malaman if ang tao ay may pertussis na? Paano ba malaman if normal na flu lang ba ito na may dalang ubo? Ang symptoms ng pertussis ay magkaiba sa bawat tao. Pwede na sa iba mild lang yung symptoms kagaya ng pagkakaroon ng lagnat at ubo na tolerable lang. Pero sa mga malalang case, ang pinaka-obvious na symptom ay ang pagkakaroon na tinatawag nating whooping cough. Bakit ba siya tinawag na whooping cough? Ang word na whooping cough ay nagmula sa word na whoop. Ito yung word na nagdi-describe sa isang sound na somewhat matinis or high pitch. Kagaya nito. Nagkakaroon ng whooping sound kasi if yung airways natin or daanan ng hangin ay namamaga or inflame, sumisikip po iyan. So sa mga may malalang cases ng pertussis, sumisikip po yung respiratory tract nila at nahihirapan silang huminga kaya mabilis yung pag-inhale nila na may kasamang pagubo dahil na rin sa makating lalamunan. This causes tension or pressure sa ating vocal cord dahil na rin sa blocked airways kaya nabubuo yung high-pitched sound habang ang tao ay humihinga. Paano nga ba maiiwasan ang sakit na pertussis? Unang-una, nakukuha natin ang bakterya mula sa pagbahing or pag-ubo ng isang taong infected with pertussis. So sa mga may ubo at lagnat dyan, magpa-check up na po kayo as soon as possible. Huwag na nating hayaang lumala ang nararamdaman. Remember guys, na yung pertussis ay nagagamot siya ng mga available antibiotics natin. Second, ugaliin nating magsuot ng face mask if pupunta tayo sa matataong lugar, especially if meron na po tayong ubo. Next is ugaliin nating maghugas ng kamay at mag-disinfect gamit ang alcohol, lalong-lalo na if meron tayong kasamang mga bata sa bahay. Lastly, ini-encourage po ng government na ipabakuna na yung mga batang pwede nang bakunahan. Maging maingat po tayo mga ka-micro. Tayo ay magtulungan to stop the spread of infections.
Bye!